Pumalag si Mike Defensor mga tol sa naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay po ng napipintong pagkakaso sa kanya ng qualified human trafficking. Para po kay Mike Defensor, ito daw po ay isang panggigipit at pagpipigil sa kanilang pagsasalita laban po sa o yung kanilang kritisismo sa ating gobyerno. At maseryoso mga tol yung akusasyon ni Mike Defensor kay Matibag sa kanyang asawa. Inakusahan ni Mike Defensor na ito pong asawa ni Melvin Matibag, ang direktor po ng NBI, yung kanyang asawang congresswoman, sangkot daw po sa flood control project anomalies. No? Makakatanggap na rin kaya ng maleta? Ng malita? Makakatanggap na rin kaya ng malita? Yung asawa ni Melvin Matibag. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Unahin muna natin yung napipintong pagkakaso dito po kay Mike Defensor. Ipagpaumanhin nyo na lamang kung hindi po maayos ang audio natin. Pakityaga lang muna mga tol. Sasampahan na rin ang reklamo ng NBI si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y sex trafficking sa sinalakay na KTV bar sa Pasig. Nagpamala sa NBI hatid ni Radyo Patrol. Rowan Cueto, Rowan. Ikay anunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sasampahan ng reklamo qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation. Nako! Pag nagkataon mga tol, no bail recommended dyan. Kapag yan ay talagang nangyari at dumating sa korte, paano na yan? Makukulong itong si Mike Defensor dito sa amin sa Pasig City Jail. Kasi ang qualified human trafficking ay may kaparusahang life imprisonment. At alam naman natin na kapag life imprisonment ang kaparusahan at kung malakas ang ebidensya, hindi ka pwedeng magpiyansa. Si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay ito ng raid ng NBI sa isang KTV bar sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nasalip sa umano'y sex trafficking. Ayon kay Matibag, ihahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office na unang kinasuhan ng NBI ang asawa ni Defensor na si Julie Rose at ang kanilang anak na si Miguel Gabriel kaugnay ng parehong operasyon. Pero hanggang ngayon wala pa ring resulta, no? Ilang buwan na lumipas? April 21, May 21, June 24 na ngayon, 2 buwan na. Yung isinampang kaso sa asawa ni Mike Defensor at sa kanyang anak, hindi pa po umaabot sa korte. Ano kayang meron sa Department of Justice at medyo natatagalan sila sa pag-resolve ng kaukulang kaso na yan? Pero syempre, dumadaan kasi yan sa tamang proseso mga tol. Alam naman natin na mayaman din po itong si Mike Defensor at ang kanyang pamilya, kaya lahat ng kanilang legal na karapatan gagamitin po niyan sa pamamagitan ng mga magagaling na abogado. Titingnan na lang natin kung eventually yan ay aabot sa korte at ine-expect din natin na kung maisampa ang kasong ito kay Mike Defensor, aabutin din ito ng buwan. Ni Matibag na sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang hawak ng NBI na umano'y nag-uugnay sa kanyang sa operasyon at pamamalakad ng naturang establishmento. Natagalan niya pagsampa ng reklamo laban kay Defensor dahil masusi nilang pinag-aralan at sinuri ang mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang kaso. Alam na may Defensor na nangyari being the chairman of the company group people. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking. At okay, pakinggan natin yung particular din na sinabi ni Director Melvin Matibag dyan mga tol. STG, NCR, NBI, NCR, and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation, and upon studying the documents, including the floor plans of the Cliff Point Square, which is owned by Cliff Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? Yari. So, observe na yung design. Yari si Mike Defensor dito pag nagkataon kulong ito mga tol habang dinidinig yung kaso. Original design itong compound na to ay pinago to suit doon sa plano nila talaga no yung sasagutin ni Mike Defensor yan, no?
Parang inad hominem niya pa nga si Matibag eh. Mamaya mapapakinggan ninyo yung vlog ni Mike Defensor at nagpapaliwanag. Pero ang comment lang natin doon, sa korte ka na lang magpaliwanag. Human trafficking, even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit ng humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito, no? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas to sa ipapile nating kaso, no? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that dun sa mga i-cater nilang mga customer dun sa Chicago at sa Blue Hotel, Grabe, no? hindi sila Kung totoo ito, mga tol, talagang alam ni Mike Defensor yan. Ano? Kung totoo, itong alegasyon ng NBI, Pero syempre, nagsasalita ang NBI base po sa nakalap nilang mga ebidensya eh. Kaya sa huli, malalaman natin kung sino dito ang nagsasabi ng totoo. Kasi sasagutin ito ni Mike Defensor dito po sa vlog na ito na mamaya pagkatapos ng mga isineshare ko sa inyong pananalita dito ni NBI Director Matibag ay pakikinggan din natin at re-reactionan natin yon. expose dun sa main entrance na nilalagay nila rito. So, lahat ng ginawa na to, there are changes dun sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila dun sa City Engineering's office. So, dun pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Dun makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. At eto yon mga tol. Tuloy natin ang pakikinig Na nakaplano talaga lahat, dinesign nila yung KTV at yung hotel for doing the human trafficking. Ito yung sinasabi kanina na naka-identify ng Mike's room. Balik-balik pa. 137, 132 to 137. Ayan, no? Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV. So, hindi ba itatanggi ni Mike Defensor? Hindi na alam. Pero tinatanggi niya yan. Hindi na alaman. Dahil sa pagpapalit pa lang ng plano, na yun yung original na plano. Mga tol, tinatanggi niya yan No? Ginamit niya pa nga yung mayor namin dito. Yung pangalan ni Mayor Vico Soto. Talaga nga naman. Hindi nila itinaalam. Ito, i-explain mo ito. Tapos ito po, flip point is and wheel elevation. Yung likod na yan. Ito po yung likod. Oy, Diba? totoo yan, Kuya Jun Castro. Magkakasama sila pag nagkataon ni Apollo Kibuloy dito sa Nagpayong Pasig City. Kasi sa barangay Pinagbuhatan, purok nagfayong yung kulungan no, ng Pasig City Jail. Pag nagkataon at umabot ito sa korte, may makakasama na itong si Apollo Kibuloy. Nagbabox ni si Mamba. Ang sinasabi nila, may fire exit daw sa likod. Pero dito makikita natin, puro bintana lang po yan. Tapos itong baba na ito, bangin po. So, anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetrate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So, hindi sila ordinary, rito, lessor.
At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code pagpapalit ng design na walang paalam. So I noticed, meron na silang sinagot doon, yung binabanggit silang tao. Sinabi nila yun yung pinagpasahan nila. But wala man lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko mahirap na sila ipaliwanag po na we will be filing yung human trafficking. At ito na ngayon yung sagot ni Mike Defensor, mga tol. Kayo ang humusga kung kayo ba'y maniniwala dito sa mga sinasabi ni Mike Defensor. Panoorin, reaksyonan po natin ito. Ay, sorry. Ulitin natin, walang audio. Yan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may cliff point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag. Oh, di ba? Tinawag niyang tanga si Director Melvin Matibag. Hindi naman papatulan ni Director Melvin Matibag yung mga ganyang salita. No? Kahit anong ad hominem ang gawin niya dyan, nakabase lang naman sa ebidensya si Director Matibag. Kung ang ebidensya ay itinuturo na ikaw ay may pagkakasala, sasampahan ka ng korte. Sasampahan ka ng kaso sa korte. Na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang cliff point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong cliff point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat. And may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pang politika. Itong sinasabi nila. Mga tol, politika ba to? Ha? Alam niyo sa totoo lang, napakarami ng accomplishment ng NBI sa pamumuno nitong si NBI Director Melvin Matibag. Mahigit 100 araw na siyang namumuno dyan. At sa 100 case na accomplishment, for example, baka wala pa pong 5% ang related sa mga critics ng gobyerno. The rest ay talagang nagkasala. It happens kasi na ni-raid yung place na yan at biglang sumulpot yung mga pangalan ninyo. No? Kung hindi naman kayo ang nagmamayari niyan, hindi ka naman dapat madadamay dyan, Mike Defensor. Kaya ako, mga tol, hindi ako naniniwalang politika ito. No? Mas naniniwala ako sa mga ebidensyang ipinapakita ng NBI ngayon, pero sa uli, kung mali tayo, wala tayong magagawa dahil naniwala tayo sa NBI. Pero malakas ang pakiramdam ko na meron talagang ebidensya na nagtuturo, particular dito kay Mike Defensor. Kaya ngayon, siya ay sasampahan ng kaso. Baka sa Biyernes, ano? Wednesday pa lang pala ngayon, nakala ko Thursday na. Na meron daw akong kinalaman, no? Dito ho sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganung human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso. Totoo, napakasama nun. Kaya sana hindi kayo involved. Kaso lang, ang sinasabi ng NBI, yung mga sirkumstansya na pinapakita nila, magpapatunay daw na may kinalaman ka doon, Mike Defensor. No? Kaya kung sinasabi mong napakasama talaga ang human trafficking, ang tanong, bakit? Bakit ka ngayon nadadamay dyan? Sabi mo, politika, pero iba ang sinasabi ng ebidensya So yan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po yung walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po dito mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang na... Ito mga tol, napaka-interesting ng sinambit na ito ni Mike Defensor. Mukhang mandadawit siya rito. Kasi sinasabi niya, meron daw pong investor dyan sa negosyo nila
na cabinet secretary. Ngayon sino kaya yon? Tapos meron din daw pong senador. Sino kaya yon? Pangalanan mo na, Mike Defensor, no? Para masuri ng publiko. Pero tandaan ninyo isang senador at isang cabinet secretary daw ang investor. Sino kaya yon? Nag-imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. Oh. At meron din pong isang investor dito na senador. Oo. Parating ang nandito at maraming mag-witness na dito siya. Parating nandoon. Sino kayang senador yon? Ako, 24 ang senador. Malamang sa malamang, hindi kasama ang mga babaeng senador dyan. Kaya ilan na lang mga matitira. Iaalis natin si Pia Cayetano. Ang gusto, laging kinakamusta. Ialis natin si Loren Legarda, no? Ang nangarap na maging Senate President. Ialis natin si Camille Villar, ang humaharap sa market manipulation na kaso. At saka ialis natin si Senator Risa Ontiveros. Di 20 senador. Ialis pa natin si Bato de la Rosa. Kasi nagtatago na. O baka naman nung hindi pa nagtatago, pwede rin, di ba? Pero malalaman natin yan kung sino eventually. At sana, ibulgar mo na. Hindi yung parang nananakot ka pa, Mike Defensor. Kung sino yung senador na yan, sabihin mo na. Kung sino yung cabinet secretary na yan, sabihin mo na. Kasi malalaman at malalaman din ng publiko yan. Total, binanggit mo na Nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Oh, Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. oh. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan? Alam mo naman, bilang dating mambabatas, na ang pangunahing trabaho ng NBI ay tungkol sa mga krimen. Partikular, yung mga sensational case o yung mga involving economic sabotage. Pagdating sa corruption, oo, pwede nilang pangunahan niya, pwede nilang gawin yan. Pero alam mo kung sino yung opisina na talagang nagtatalaga o talagang mayroong mandato pagdating sa korupsyon. Yun ang ombudsman, hindi NBI. Ang NBI tumutulong. Wag mong palabasin na ang NBI dapat pukusan ang korupsyon tapos ipagsawalang bahala na lamang yung mga ganyang heinous crime. Iyan nga ang pangunahing trabaho ng NBI. Alam mo ba yon, Mike Defensor? Ang NBI, kaya nga National Bureau of Investigation, at kung babasahin mo yung batas na bumuo dyan, nakalagay sa batas na yon at sa amendment po nito, yung functions, no, powers and functions ng NBI. At isa doon, ang mag-imbestiga at kumalap ng mga ebidensya, syempre, umaresto sa mga taong involved sa heinous crime. Ang heinous crime, isang halimbawa niyan, yung kinakaharap mo ngayon, anti-trafficking in person. Pansinin ninyo mga tol, napakaraming accomplishment ng NBI kaugnay ng human trafficking. Pero, nahahaluan ba ng politika? Wala. Kasi ikaw lamang, Mike Defensor, ang perhaps dahil politiko ka at maingay ka sa kasalukuyang gobyerno, kaya ngayon pinalalabas mo na pinupolitika ikaw. Pero hindi po totoo yun. Sa nakikita natin trabaho ng NBI, hindi po namumulitika ang NBI, nakabase sila sa ebidensya. After all, kung yan ay pinupolitika, mahina ang ebidensya, ibig sabihin. Pero tandaan mo ito, former Congressman Mike Defensor, hindi mo pwedeng maging depensa sa korte yung mga ganyang argumento. Hindi mo pwedeng sabihin sa korte, ay pinupolitika lamang ako ng NBI kasi ang nakaupo dyan, direktor na itinalaga ni Marcos Hindi pwede ganun. Dapat, yung ebidensyang inilalatag laban sa'yo ay mapabulaanan mo ng mga ebidensya rin na meron ka. Ngayon, kung sinasabi mo dyan, Mike Defensor, na hindi totoo dahil pinapakita mo yung place, di yan ang ilatag mo sa korte kung sakaling yan ay aabot sa korte. Okay, ilatag mo na kagad sa prosecutions. Kasi makikita naman ng prosecutions yan di ba? Ang NBI naman mga tol, hindi naman sila ang magkakaso sa korte. Isasampa ng NBI yan sa prosecutor's office. Tapos magsasagawa ng preliminary investigation and titingnan ng prosecutor kung meron bang probable cause with certainty of conviction. Kaya kung totoo yung sinasabi mo na hindi totoo yung tinawag mong tangang si Director Melvin Matibag, doon pa lamang sa level ng prosecution, hindi na yan papasa.
no? At hindi naaabot sa korte. Pero tingin ko mga tol, malamang sa malamang itong isasampang kaso kay Mike Defensor, aabot po yan sa korte kinalaunan. Kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, Ayan na, yung akusasyon. akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga Minaliit senador, pa. ito po mga kalaban nila sa politika. Minaliit mo pa ang pagiging NBI director, no? Hindi naman kasi usapin yung kung sino man siya. Ang usapin doon kung may paglabag ba sa batas, Mike Defensor. No? Nagsasalita si Director Melvin Matibag dahil sa paniniwala ng kanilang ahensya sa investigasyon na isinagawa nito, ikaw ay lumabag sa batas. No? Huwag mong langlangin lamang yung pagiging NBI director. Subukan mong lanlangin yan. Kung yung paglalang mo dyan sa NBI director nagre-resulta naman sa mga ebidensya laban sa iyo, baka kinalaunan iiyak-iyak ka dyan sa kulungan pag nagkataon. Hindi na maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon Ayan sa na. flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Naku, dinamay na. Dinamay na si Congresswoman Matibag. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol, kinalaunan, makakatanggap na rin ng malita. Makakatanggap na ng malita si Congresswoman Matibag. Kasi binanggit na dito Kaya malamang sa malamang yung mga susunod na lalabas na marites o kaya yung lumabas na mga marites, idadagdag nila, lagi naman pabago-bago yung mga yon. Kapag kung ano yung sitwasyon na pumapanig sa kanila, i-adapt nila ngayon yung kanilang naratibo o statement sa sitwasyon na yon. At malamang sa malamang, hindi tayo magkakamali dyan. Pag muling nagsalita, itong mga marites na ito, nakatanggap na ng malita, itong maleta yun mga tol, maleta. Nagtataka ako sa mga DDS Bakit ang tawag nila malita? No? Walang malita, meron maleta. Ang Tagalog po ng suitcase ay maleta, hindi po malita. Oy, Banat Boy, shoutout sa'yo Paki-subscribe nyo si Banat Boy mga tol. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Pico Soto. Dinamay mo pa kami. Dinamay mo pa ang mayor namin. Anong alam ni mayor dyan? Ang teteng na yan. Sabagay, sabi niya lang naman, sa ilalim ng butihing mayor na si Pico Soto. Kaya ito po sinasabi ng mga kalokohan na kung ano nung iba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder. Sino ba may kasalanan nun? Sisihin mo si Marcoleta. Di ba? Kasi nag-donate ka kay Marcoleta. Alam niyo, wala sanang problema dun kung yon ay idineklara ni Marcoleta sa kanyang sose. At kung ikaw hindi ka... Kasi sabi ni Marcoleta, ewan ko kung totoo yun ayaw daw magpabanggit ng mga donors niya. Kaya hindi niya nilagay doon. Di ba? Hindi niya dineklara na may donor siya, kaya ang gastos niya 100 million plus. Lumabas ngayon yung SALN na ikumpara doon sa 50 million plus na yaman ni Marcoleta. Paanong mangyayari na gagastos siya ng sarili niyang pera ng mahigit sa 100 milyon kung ang yaman niya lamang ay nasa 50 million plus? Kaya nagkaroon ng halongkatan ngayon na ibinalita ng Billionaire News Channel. At nung nagkaputukan na dyan, nilaglag ka ni Marcoleta. Eventually, inamin niya na ikaw ang nag-donate sa kanila kasama ng dalawa mong kasamang negosyante. No? At bawal yun. Yun ang problema. Di ba? Bakit? Kasi nung tinanggap yon ni Rodante Marcoleta, siya po ay kongresista pa ng Sagip Party List. Di ba? And hindi niya dineklara na yon ay campaign donation. Doon na rin nagkaroon ng problema kaya lumalabas na ill-gotten wealth yun. At alam naman ng lahat, kung babasahin po natin ang batas, yung plunder law,
nakasulat po doon ang ill-gotten wealth. At ang halaga, kung aabot ito ng at least 50 million pesos, that is plunder. Sa korte na lang kayo magpaliwanag ni Marcoleta. Ganun lang kasimple yun. Katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan. Lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trillion ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto lang manahimik tayo. Hindi Yan na naman ang mahirap sa inyo eh. Banggit kayo ng amount eh. Sabi nung nakaraan 1.7, ngayon 1.5. Tapos yung mga marites mo 800 billion plus. Ano ba talaga? No? Saka alam nyo, mathematically impossible eh. Biruin mo, saan ka naman nakakita ng 1.5 trillion pesos ang nanakaw? No? Tapos, ito daw ay i-deliver? Ipagpalagay mo, 800 billion na nga lang eh. Sa computation ni Senator Ping Lacson, hindi kakayanin sa loob lamang ng 5 taon kahit 24/7 ka mag-deliver ng ganong kalaking pera sa kung kani-kanino. O, di ba? Anyway, yan ay mga akusasyon mo, Mike Defensor, bilang pagtatanggol sa sarili mo. Kaya sana, kakibat niyan ang mga ebidensya. Hindi pa pwedeng ang ebidensya mo lamang yung salita ng mga marites. Dapat meron pang ibang ebidensya. Katulad dito, yung ipinapakita ng NBI, mga documentary evidence, circumstantial evidence, na ngayon ikaw ang itinuturo na maaaring involved ka sa trafficking in person. Siyempre, hindi lang naman doon matatapos yan. Malamang sa malamang, meron pang mga witnesses yan na i-present eventually. No? Hindi lang sinasabi muna ngayon ng NBI kasi for security reason. Alam niyo yung mga documentary evidence, kadalasan kapag pinipresenta yan, kaakibat niyan ang mga testigo. Kaya aabangan namin yon, Mike Defensor. At tulad ng sinasabi mo dito, aabangan din namin kung ano yung mga akusasyon mo at ebidensya. Sana lamang, hindi lang kayo nagsasalita sa harapan ng publiko sa social media. Mas makatwiran kasi, Mike Defensor, kung bukod sa pagsasalita sa social media, dinadaan nyo yan sa proper forum. Ang problema, puro kayo salita sa social media, kaya ngayon kaliwat kanan tuloy na kaso ang inaabot ng mga marites mo eh. Biruin mo, sino-sino na ang mga nagkaso sa mga marites mo? Nandiyan sina Edgardo Anyo, nandiyan si Leila de Lima, Flavie Palabiano, Benji Abante, Paulo Ortega, Janet Garin, Sia Ajong, Erwin Tulpo. Sino pa ba? Sabi nung isang manonood natin kanina, si Joel Chua daw. Pero di ko nabasa kasi kung nakapagsampa ng kaso si Joel Chua sa mga marites na yan eh. No? Si Antonio Trillanes. At iba pa. Kaya yung mga pinagsasasabi tuloy ng mga marites mo, nauuwi sa kaso eh. Pero kung yan dinaan nyo sa proper forum, walang kasong mangyayari. Di ba? Maliban na lamang kung ang paniniwala nung mga nagkaso sa kanila ay nagsinungaling sila under oath. That is perjury naman. Di ba? Pero dito, cyber libel kasi ginawa ninyo sa harapan ng publiko. Ginamit ninyo ang social media platform or information and communication technology para siraan ang reputasyon ng mga taong binabanggit ninyo. Yun tuloy. Ngayon, matutulungan mo kaya ang mga marites na yan eventually? Mike Defensor, kung ikaw mismo ngayon humaharap na sa legal na problema? Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyung gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung Talaga ating nga gobyerno. At alamin ninyo talaga kung anong katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag. Unfortunately, ikaw ang hindi pinapaniwalaan ng tao eh. Question mga tol, kanino kayo naniniwala? Press 1 kung kayo po'y naniniwala kay Director Melvin Matibag. Comment 2 kung kayo po'y naniniwala dito kay Mike Defensor. Ulitin natin ha, kanino kayo naniniwala? Kay Director Melvin Matibag ba? Mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po'y naniniwala dito kay Mike Defensor, mag-comment po kayo ng 2. El po yan ay bobo.
Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Aba, Para po sa ating bayan, merong sa mga kawani tagapagtanggol ng si NBI, Marcoleta. huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng Ay, si ating Defensor. ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit. May nakita ko nag-comment ng 2. At least may nagtatanggol sa'yo. May naniniwala naman pala sa'yo, Mike Defensor, kahit isa lang. Dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat naman nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera, pero nagsasalita laban sa korupsyon. Kinasuhan na po kami lahat. Talagang makakasuhan kayo. Kung ano-ano yung pinagsasabi niyong paninira sa reputasyon ng iba Alam nga naman sa walang kibo lamang yung mga tao na yon, di ba? Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon, laya, protektado. Pati nga yung mga freeze order nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Nakakulong na nga si Jinggoy Estrada at iba pa no? At marami pang makukulong dyan. Kayon, kung sinuturo ninyo na may mga involved na iba, kayo na yung maghanap ng ebidensya kasi wala talagang walang patutunguhan yon mga tol. Anyway, anong masasabi po ninyo dito sa ating pinag-uusapan? Paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.